Ganyan pa sa television. Hindi ko naman kinakaila yun. Talagang ginawa. Talagang kinulang kami. Buti lang kahit na tingin niya, pagtabi niya yung litrato ko sa litrato niya, malayo pa rin ang mukha niya. Kaya po mga minamahal kababayan, lahat po ng klaseng hirap, 66 na taon, hindi ko po pinagsisisihan. Nakita ko po kung ako ay may kasalanan, wala na akong mukhang iharap sa inyo dahil dito ako na convict. Kaya ang payo ko sa aking kalaban, huwag nang gawing issue, huwag nang siyang sumakay sa issue nito. Ikinahiya na nga ito ng ating mga kababayan at nag-iisa lang siya sa issue ito. Tapos na ito, napaturayan na. Humingi ng tawad, utli mong ating mga Pangulo, ang Arsobispo. Lahat humingi ng tawad, pero hindi umiyak, hindi ka mukha niya na humingi siya ng tawad sa akin, umiiyak. Totoo po yun. Kaya pinatawad ko na po sila lahat. Pero huwag nilang uulitin ulit. Kaya, mga minamahal kababayan, ayon yung pag-usapan ng problema ng Maynila sa ilalim ng administrasyon niya. Palagay ko, nasabi niya, marami na sinabi ang ating Vice Mayor tungkol sa pamamalakad niya dito sa lungsod ng Maynila. Ang dapat natin pag-usapan ngayon ang kalagayan ng lungsod ng Maynila, ang kalagayan ng ating mga kababayan sa Maynila, ang kapakanan ng ating masang maligninyo at ang problema ng Maynila sa ilalim ng administrasyon ni Dirty Harry. Ang tanong sa akin, ano daw ang plataforma ng gobyerno ko sa Maynila? Ang sagot ko, yung mga hindi nagawa at hindi kayang gawin ng kasalukuyang administrasyon sa 12 taon niyang panunungkulan. Yan ang ating lulusad sa Maynila ay 5 mabigat at napabayang programa. Una, ang peace and order. Dito nakasalalay ang pagunlad ng ating lungsod. Kung walang maayos na pagpapatupad ng batas, walang papasok na puhunan at negosyo. Kung walang negosyo, walang trabaho, walang kabuhayan, walang livelihood. Talamak ngayon ang krimen sa Maynila. Dahil ito na yata ang pugad ng mga criminal syndicates. Kaya, mga kababayan, nandito ang mga mahihirap, naghihirap, walang trabaho, walang negosyo, walang kinikita. Noong nakaraang taon, lamang diniklara ng Maynila ay carnap capital sa buong Pilipinas. Hindi po ako nagsasabing to, kung hindi yan po ay report ng Highway Patrol Group ng Philippine National Police. Ayan po. Baka sabihin nyo ako'y naninira o nagsisinungaling, kailanman hindi ako maaaring magsinungaling sa inyo. Malinaw na malinaw po yan. Mga pulis na nasasangkot sa anuman krimen. Ayan. At ang report sa akin ang sistema ng Cotong sa Divisoria, sa Binondo, advance pa raw ng advance ang Cotong. Kaya kung ang slogan ng ating Department of Tourism, ano ang slogan ng Department of Tourism? Para kahit ang mga turista. It's more fun in the Philippines. Di ba? Sa Maynila, maraming fun. Maraming fun din. Dahil laganap ang karnapan, kidnapan, holdapan. Ayan. Mga pulis pa na nasasangkot. At higit sa lahat, ang pinakamahirap na fund, ito ay ayon sa pag-aaral ng mga profesor sa Universidad ng Pilipinas.
Yan ang kahirapan. Kaya nakakaawa naman tayo, karnapan, holdapan, kidnapan, at kahirapan. At isang dahilan nito ay ang mga allowances pa ng mga pulis. 3 taon na hindi nabibigyan ang allowances sa mga pulis. Ang allowance ng mga teacher, binawasan na, hindi pa nabibigyan ng takdang panahon. Kaya, kailangan po natin ngayon, we must restore our police force in Manila to redeem its image as Manila's finest and not Manila's worst. Yan ang ginagarantiya ko sa inyo. We will make our police force in Manila proud again to be officers of the law. Yan, mga pulis na yan ang pagmamalaki natin. Hindi mga kolektor ng kotong or agents of hold-up. Tatanggalin natin ang mga kotong sa mga vendors. Hindi natin tatanggalin ang mga vendors. Hindi kailanman ayokong alisan sila ng hanap buhay. Gusto ko silang tulungan. Ang tatanggalin ko yung mga kotong na kinukuha sa kanila. Ang lit-lit na kinikita itong mga vendors, nahuulanan, naaarawan, tapos kokotongan pa, araw-araw. Pati mga jeepney at mga tricycle driver sa Maynila, lalo na dyan sa bandang Divisoria, Binondo, Quiapo at Santa Cruz. Hindi natin papayagan na tayo mabansagan lungsod ng kotong kapital ng Pilipinas. Kailangan unahin natin ang peace and order. Dahil walang papasok na negosyo, walang katahimikan. Kaya may sa wikang English nga, there can never be economic growth without peace and order. Kung ang mga pulis mismo hindi sumusunod sa mga batas, our second program, yan po ay hindi natin maasahan na magkakaroon ng peace and order. Kaya susunod na programa natin ay ang generation of investment and revival of economic and business activities in Manila. Ibabalik natin ang mga investors at mga negosyo dito sa Manila. Yung mga senior citizen na nandito ngayon, alam nyo, ng dekada 50 at 60, ang Manila ang sentro ng komersyo sa Pilipinas. Pag sinabi sa downtown kayo magsha-shopping, ibig sabihin sa Avenida Rizal, sa Carriedo, Escolta, Santa Cruz, at Binondo. Pero ngayon, lumipat na po sila. Katulad ng sinabi ng ating Vice Mayor, ando na sa Makati, ando na sa Quezon City, ando na sa Pasig, Mandaluyong, nasa Taguig, wala na po dito sa Manila. Kasama na po dyan ang Mandaluyong at San Juan. Ano po ang nangyari? Napabayaan natin ang negosyo sa Manila. Kailangan ilusad natin ng programa para ibalik ang kalakal sa Manila dahil isa ito sa susi ng magandang pamumuhay. Ang ikatlo at napakahalaga para sa akin, para sa inyo, para sa bansang Pilipino ay ang oportunidad for job creation and livelihood opportunities. Ayon sa pag-aaral ng mga profesor sa UP, dito sa lungsod ng Maynila ang pinakamaraming walang trabaho. Yan po ang ayon sa pag-aaral ng mga profesor sa Universidad ng Pilipinas. Maraming walang trabaho. Ang Maynila ay isa sa may pinakamaraming mahirap na mamamayan dito sa buong Metro Manila. Nandito din sa Maynila ang maraming hindi nakapag-aaral. Kaya yan po mga minamahal ko ba, ayon sa pag-aaral na yun, ay lumabas na the city of Manila has the highest number of poverty incidents. Ibig sabihin, maraming mahirap dito sa lungsod ng Manila. In the whole, sa buong National Capital Region. It has also one of the highest record of unemployment and underemployment. Hindi po ako ang una nagsasabi niyan. O person naman sa Pilipino ang nagsasabi yan. Yan ay galing sa pag-aaral
ng ilang profesor muli ng Universidad ng Pilipinas. Sa mga syudad na highly urbanized sa Pilipinas, ang Maynila ay number 36 out of 38 cities. Hindi rin ako nagsasabi niyan, kundi ang ating Department of Interior and Local Government. Ayan po. Kaya dahil dito kailangan natin ibalik ang maayos na programa para ibalik ang investor, ang mga namumuhunan, ilunsad ang negosyo at bigyan ng hanap buhay at livelihood opportunities ang ating mga kababayan dito sa Maynila. Hindi ito nakikita doon kasalukuyang administrasyon. Kaya dahil kung ano-ano ang inaatupag. Pang-apat, revenue generation and fiscal transparency. Kailangan isaayos natin ang pondo ng kabanang lungsod. Paano tayo tatakbo kung walang gasolina? Lalo na ngayon, ayos sa report ng Commission on Audit nitong nakaraang taon lamang, may napakalaking utang na umaabot sa 3.5 bilyong piso. Ayan po, basahin nyo. Nakalubog po sa utang, 3 bilyon at kalahati. O higit pa. Again, hindi po ako nagsasabi niyan, kung hindi ang mismong Commission on Audit. Saan na pupunta ang pera ng syudad? Ang pera niyo na dapat ay para sa interes ninyo. Kaya po, pati utang sa Meralco, umaabot na ng kalahating bilyong piso. Ayan po. Mahigit na kalahating bilyong piso. Samantalang hindi na ibibigay allowance sa mga pulis, teacher, at mga empleyado. Saan na pupunta ang buwis na binabayad ng ating mga kababayan at mga kinikita dyan sa mga parking lot sa Maynila? Dahil sinira nila yung mga computer nila para hindi makita ang pumapasok sa kaban lungsod ng Maynila. Lahat yung mga taxes, lahat yung mga business permit, hindi nyo malaman kung pumapasok lahat sa kaban ng lungsod. Kaya po sa ating administrasyon, malalaman ng mga mamayan Maynila kung saan pupunta ang kanilang salipin. Sa bawat city mo makikita nyo kung saan pupunta. Lahat ng pagpasok, ilabas ay mapakikita natin sa taong bayan. We will be transparent. We will ensure fiscal transparency at all times. And public funds will be used for the good of the public, especially the poor and the marginalized. Kaya inuulit ko po ang pagpasok ng salapi sa laban ng bayan at ang paglabas nito para sa proyekto ng lungsod at makikita ng taong bayan kung saan pumupunta ang buwis na ibinabayad ninyo. Kailangan ayusin natin ito at gaya ng ginagawa namin sa bayan ng San Juan. Pag-ibayuhin natin ang koleksyon sa lahat ng property taxes, sa lisensya, sa business permit, at hahabulin natin ang mga hindi nagbabayad ng buwis. Pagsasayos natin ang kaban, ang pondo ng kaban ng Maynila at para bigyan ng katarungan ang ating panglimang programa. Ang urban renewal, slum upgrading, housing at social services in health and education. Kailangan ipaglaban natin ang isang programa na tunay na nakakatawan sa interes at kapakanan ng ating mga mahirap at mga kababayan, lalo na sa kalusugan, edukasyon at pabahay. At katulong natin dito ang Vice Mayor at ang buong konseho upang bumalakas ng mga ordinansang magbibigay katiparan